Well, another video, another loan app. Yes, bagong utangan na naman tayo. I don't know kung familiar na kayo sa loan app na ito, which is downloadable siya sa Google Play Store. Which is itong si GC Lend Online Cash Loan na under daw siya kay Gulzara Lending Investor. Kaya pala siya tinawag na GC because of the Gulzara. So, I don't know kung ganun yung pronunciation niya ha, kasi ganun yung pagkabasa ko. Well, kiniklaim niya na SEC registered daw sila at tinignan ko naman siya sa SEC website under kay list of recorded online lending platform kasi loan app ito eh. Kailangan nandoon siya. Naka-register dapat siya pero hindi ko siya makita doon yung under kay Gulzara. Nakita ko yung registration niya under naman sa list of lending companies. Magkaiba kasi yun kasi offline yun eh. So ito kasi online siya. Well, this loan app po pala is na-release lang this April 2025 at agad-agad nag-update siya nga lang this June 2025. Fresh na fresh pa talaga. Well, FYI lang para may idea kayo sa loan app na ito no, mukha siyang buong matatanggap. Sinilip ko lang siya at nakita ko yun. Well, how true nga na buo siyang matatanggap. But anyways guys, tumatanggap po pala itong loan application na ito ng kahit unemployed tayo or wala tayong trabaho na basta pilapan lang natin yung details. Later on, isi-share ko yan sa inyo step by step na para wala kayong ma-miss up to the end, up to the disbursement. Sa mga bago pa lang dito at bago pa lang sa inyo itong loan app na ito, huwag nyo munang i-download guys no kasi baka mamaya nga mangungulek na lang siya ng info or baka hindi nyo bet yung application na ako muna yung mag-try para kahit paano meron na kayong idea. Mabigyan ko na kayo ng heads up, naging aware na kayo sa loan application na ito and kayo pa rin magde-decide after the end kung i-grab nyo ba ito kasi ito po ay nag-offer ng instant loan offer. So it's up to them na lang kung i-approve tayo sa disbursement. So ganun tong loan app na ito. So dinownload ko yung app. So open natin and ito po yung bubungad sa atin yung information collection instruction po nila na we need to accept. Then after that one, well anyways, nagpapautang pala itong si GC Lend up to 50,000 pesos. Wow. And wala naman siya masyadong details dito no sa bungad. So we need to enter daw our mobile phone number na ipang-register natin sa loan app na ito. Which is after po nito, magpapadala sila sa atin ng verification code. And to my surprise, ang nagpadala po sa akin ng verification code is si Pera U Bank. And if you know Pera U Bank, isa po siyang loan app din. So ibig bang sabihin nito, iisa sila or magkapatid sila or loan provider niya si Pera U Bank. And maybe din nagpalit siya ng pangalan lang kaya nagmumukha siyang bago kasi hindi na po existing ngayon si Pera U Bank ha, na-downloadable sa Google Play Store. Hindi natin siya makita doon pero meron tong website. I don't know ha kung iisa lang sila. Well, in-enter ko yung verification code pa no para masubukan ko nga. And then here po, nakalagay dito upload SMS information and image information daw. So we need to accept this one. Then after that one, bumaba na po yung aking loan offer dito na binigyan na lang niya ako ng up to 20,000 pesos. Actually, itong 20,000 pesos na ito is maximum credit limit nila ito sa mga first timers. So wag din tayong mag-expect na ito talaga ibibigay sa atin. So usually, nasa maliit na amount tayo mag-i-start. Well, wala na tayong masyadong i-explain dito kasi malalaman natin lahat ng details ng fees, interest, installment terms later on. Well, here guys, I need to provide my personal information including the details of my existing loans, ng mga overdues ko daw, yung mga kautangan ko. And after that, no, hinihingi din po nila yung type of housing ko, marital status, monthly expenses, and then followed by the contact information na. Itong contact information guys, hindi siya character reference ha. Contact information ko po ito. So, nagre-require sila ng aking email. And then right after that is the work information naman na I need to provide. Alam niyo na to, yung ating mga income details, company details. Well, ito nga po lang yung tinatanggap nilang employment status. Sabi ko sa inyo, kahit unemployed tayo, okay lang kasi nag-accept naman sila, student, business owner, retired, freelance, part-time, full-time. Well, after po nito, this is followed by the contact information. Ito na yung sinasabi ko sa inyong character references po na hinihingi po nila. So, nagre-require po sila ng 3 reference contact po natin at magdadirect po siya sa ating phone book list. Doon po nila yon kukunin. And then, after po natin, guys, ma-provide to. Next tayo, which is the identification na. So, ito po ay usapang ID na ito, no? So, ito nga po pala yung mga IDs po na nire-require po nila. Isa lang naman po yung ipoprovide natin dito. And I think naman meron tayo nito kahit isa. Then, after that, pipicturean din po natin yung ating ID. Kapag napicturean po natin yan, lalabas po yung details ng ID dito, which is hindi siya auto-fill up lahat. So, may mga na-fill up na dito like ID number tsaka date of birth. So, fill up na lang natin yung ating name tsaka gender. And then, kapag okay na po tayo dyan, proceed tayo sa next, which is the self-verification na po. So, of course, magsiself
Selfie lang po tayo dito. And then, this is followed by the withdrawal info na. Pili tayo kung either e-wallet ba or bank account ba ang disbursement method natin dito. So, alam nyo na kapag makitang loan up, e-wallet ko siya, pinapasend para mas mabilis ko siyang manotice, no? So, meron silang choices dito ng tatlo, GCash, Paymaya, GrabPay. So, I choose GCash. And then, next tayo. And then, meron nga po silang agad-agad na loan offer sa akin na hindi man lang pinag-isipan, no? System generated, automatically may offer tayo na 3,000 pesos. Nakalagay na din dito yung details ng repayment plan ko. And for you to have an idea, open natin yung repayment plan ko. Clearly po, from today, 7 days to pay lang po ang first payment ko, and then 2 weeks to pay ko siyang babayaran. Kasi may second period akong babayaran every 7 days. And mawi-wave naman, I think, yung itong piso na last period ko. Well, for the compute tayo ngayon, no, kinompute ko yung aking total na babayaran dito. So, let us say, pumapatak siya ng 3,600 lahat yung total na babayaran ko for 2 weeks. 3,000 lang yung loan amount ko, di ba? So, lumalabas na 600 pesos yung effective interest rate nila sa akin. And lumalabas po na 20% sa 2 weeks yung kanilang interest rate sa akin. So, every repayment ko dito or every 7 days, 10% po ang effective interest rate po nila sa akin. So, medyo okay na ba yun sa inyo? Kung pa 7 days, pa 7 days. Kasi for me, ang dami ko nang na-review yung loan up na pa 7 days to pay, pero umaabot sila ng almost 50% ang interest rate. Naglalaro nga siya sa 30% up to 50% yung interest rate niya for 7 days. So, for me, this is better than other 7 days to pay na interest rate, ha? 2 weeks to pay nga ito, 20% lahat. Per week nga or per 7 days is 10% lang. Though, alam ko, mataas naman talaga yun, no? Wala naman tayong question doon. Mataas talaga siya. Pero sa experience ko nga, no, sa dami-dami na na-review ko mga pa 7 days to pay lang ng mga bagong loan up. So far, isa ito sa pinakamababang pa 7 days to pay na interest rates nila. Since wala kasi siyang ibang details, guys, maliban dito sa repayment plan niya, wala siyang details kung magkano na lang may matatanggap ko. Kaya nasabi ko na mukha siyang buong matatanggap. Parang buo siyang matatanggap. Wala din siyang disclosure statement dito, kaya hindi ko siya ma-view. So, ito lang, limited lang yung details niya. Pero at least ang malinaw kasi sa atin, meron siyang interest rates, no? May repayment plan tayo pa 7 days to pay. Yun din po kasi isa sa tinitingnan natin, di ba, sa mga bagong loan up na ganito. At least malinaw sa atin na kahit pa paano, hindi mo sila full transparent dito. At least meron tayong nakuhang details. Of course, guys, sabi ko nga sa inyo, winidraw ko siya kasi mukha kang siyang buo, and kahit pa paano naman, kaya ko yung interest bayaran. So, kinlik ko tong nasa baba na click to get cash. And then, nakalagay dito if you are satisfied. Meron sila accelerated review agad dito, no? So, ang ginawa ko naman, nag-comply ako, nag 5-star rating ako. Kasi isip ko, edit ko na lang kung hindi ko siya bet. So, yan, nag 5-star rating tayo dyan. And then, inantay ko po yung aking evaluation process dito kasi reviewing na siya. For 5 minutes daw, magre-respond naman. At agad-agad naman, guys, nag-respond siya sa akin. And finally, no, rejected ako. Yes mo, no, na-reject tayo dito. Grabe naman, no? So, ano to? Nangankolekta lang ba kayo ng information, no? Upon disbursement, dun pa po tayo na-reject. Kaya hindi ko masasabi sa inyo kung buo siyang matatanggap. Doon sinabi ko na mukha siyang buong matatanggap. Sa assessment ko lang yon. Baka naman isisi nyo ako, sabi mo buong matatanggap. Sabi ko nga sa inyo, rejected nga ako, diba? At sa tingin ko lang, buo siyang matatanggap kasi wala siyang ibang details. Kaya nga sinubukan ko. Pero yun nga, na-reject nila ako. And sabi ko nga sa inyo, pag-isipan nyo mabuti kung gusto nyo siyang itry. Pero ako, I don't recommend siguro sa mga ganitong loan app na auto-rejected. So anyways, guys, sino po nakapag-try dito kay GC Len or kay Pera Ubag noon? Paki-comment down below naman yung experiences nyo. Don't worry, palagi naman po ako mag-a-update sa inyo. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you po for watching. Bye!